Lalo na po sa mga sumusubaybay po sa atin, na nagbibigay din sa akin ng kalakasan, na nagtsatsaga, na sumubaybay sa online gospel natin, sila Pastor Domeng, yung mga kapatiran natin sa Nueva Ecija, sa Pangasinan, at yung mga kamag-anak po namin. Kayo po ay ipagpala ng Panginoon sa umaga po ito. Ini-encourage ko po kayo na mag-take note. Kasi nung mga panahon na ako ay na-lockdown tayo, pinag-aralan ko yung mga, binalikan ko yung mga natitake note ko, napag-aralan ko na siya. At minsan hindi naman natin kailangan ng mga bagong revelation na ibagkakalaw sa atin ng Panginoon, kung hindi yung mga natutunan natin ay nire-refresh natin. At napakahalaga po yan na maging habit natin na mag-take note. Ang sabi nga amateurs take offense, professional take notes. Okay. Kaya pag pumupunta na po tayo sa level ng professional, at ito po ay pinapahalagahan ko po yung mga napapag-aralan ko at para maipasa po natin. At saka yung sa 90-day challenge po, napakaganda po yan na pinagpapatuloy po natin. Nung tayo po ay na-lockdown, ang dami ko pong natutunan na sa Panginoon, nadadagdagan ng kaalaman, at maraming mga kwento ngayon ng pagbangon. Kung paano makaka-recover, kung paano magpapatuloy, at nagdesisyon ako na ito po yung pag-aralan po natin sa umagang ito. Kaya pinamagatan po natin siya, decision that control the flow of favor in your life. Kailangan po natin ang favor ng Panginoon sa ating buhay. At araw-araw ay gumagawa tayo ng desisyon. Sabi nga sa Google na sa isang tao raw, pwede tayong gumawa ng 10 to 15 decisions sa isang araw. Kung ano yung susuot mo, ano kakainin mo, ano ang pupunta mo, ano yung sasabihin mo. Ang dami natin pwedeng gawing desisyon sa isang araw. At ito po ang napakaganda na malaman natin kung ano yung mga desisyon para yung favor ng Diyos ay dumaloy sa ating buhay. Napakahalaga po yun. At etong favor po na ito ay hindi itinago sa atin ng Diyos, hindi ito misteryoso. Ito ay tinuro niya, sinulat niya upang matutunan natin. At kailangan mas makilala natin ang Panginoon para yung favor ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Yung favor din ay pwedeng tumigil, pwedeng mag-stop. Halimbawa, si Haring Saul, sumuway na siya sa Diyos, hindi na siya nakikinig sa Panginoon, tumigil na yung favor sa kanya ng Panginoon at papalitan na siya bilang hari. Samantalang noon, wala naman siyang ginagawa, pinili siya ng Panginoon dahil sa pagpupumilit ng mga Israelita na magkaroon sila ng hari, nandoon ang favor ng Panginoon na gawin siyang hari. Kaya ang favor ay pwedeng tuloy-tuloy na magpo-flow, pwedeng mahinto sa ating buhay. Kaya napakahalagang malaman po natin kung paano natin maihipo ang puso ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya para tuloy-tuloy po yung favor. Gusto mo ba natin yung favor ng Panginoon ay tuloy-tuloy sa ating buhay? Continuous. Parang yung gripo, pag binuksan mo, tuloy-tuloy lang yung agos na tubig. At dapat excited po tayo na pag-aralan po ito. Sabi nga ni Mike Murdock, one day of favor from God is worth 1,000 days of labor. Dirin niyo po, isang favor lang ng Diyos sa atin. Kasi ang ibig sabihin ng favor, na-obtain mo ang isang goal o pangarap o anumang bagay na dinidesire natin na ikaw ay nagtagumpay na kamit mo. Kaya, isang araw lang daw na favor ay mas mainam kaysa 1,000 araw na pagtatrabaho.
Di po ba may 365 days lang tayo araw? Ito, 1,000 days of labor. Just one day of favor sa Panginoon. Mas mainam kaysa nagpapagod tayo ng 1,000 araw. Kaya ako po, excited po ako nung natutunan ko po ito na paano ko po ba maihibo ang puso ng Panginoon para yung favor ng Panginoon ay continuous na dumadaloy sa aking buhay, sa aking pamilya, dito sa ating church. Okay, number 1, your decision to fear God. Kailangan maipaliwanag ko po itong maigi kasi hindi pa natin nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng fear God. Yung may takot sa Diyos. At himayin po natin mula sa salita ng Panginoon kung ano ibig sabihin ng fear God. Yung magkaroon tayo ng desire, ng takot, na ang desisyon natin ay matakot sa Panginoon. Tignan po natin sa buhay ni Abraham. Ang daming beses na po natin na pag-aralan ito, ilang beses ko na po itong naituturo, pero ang salita ng Diyos ay hindi po siya nauubusan ng mga revelation, ng mga bagong katuruan na nagbibigay ng liwanag sa atin. Alam po natin ang istorya na si Abraham ay pinangakuan na maging father of many nations. Mula sa Abraham, pinalitan ng Abraham para maging from exalted father to father of many nations. In Genesis chapter 21, inutusan siya ng, 22, inutusan siya ng Diyos na umakyat, pumunta sa Mount Moriah, dalhin si Isaac upang ihandog sa kanya. 3 araw na paglalakbay at ang preparation ni Abraham, magdadala siya ng sulok ng ilawan na puproteksyonan niya yon na sa kanilang pagtatravel along the way, baka mamatay yung siga niyang dala. Kaya bukod sa mga kahoy, may dala siyang siga, at syempre para hindi maubusan yun, may dala siyang gas o kerosene para magtuloy-tuloy yung apoy, yung flame, pag ginagawa na nila yung sakripisyo. At alam natin, sa 3 araw na paglalakbay, kahit nag-desisyon na si Abraham, pwedeng magbago ang kanyang isip. Pwede siyang mapagod, pwede siyang umatras, pwede siyang bumalik, pwede niyang kanilimutan yung utos ng Panginoon. Pero alam natin na excited si Abraham kasi umagang-umaga pa lang, excited siya na bumangon para sundin ang iniutos sa kanya ng Panginoon. At nakita ko po na tinetest tayo ng Panginoon yung takot natin. Kinukumpront tayo ng Diyos yung takot natin na ma-overcome natin. Ang mga winners, ang mga achievers, nakakaramdam sila ng takot. Pero in spite of fear, kahit sila natatakot, ay gumagalaw. May ginagawa. Kaya okay lang na nakakaramdam tayo ng takot, okay? Katulad sa panahon natin na natatakot tayong mahawa tayo, yung consequences niyan. Marami tayong kinakatakutan. Pero sa kabila na tayo ay natatakot, kumikilos tayo at gumagalaw. At sa verse po na ito, sa verse 12, sasaksakin na ni Abraham si Isaac. Ano sabi ng Panginoon? Do not lay a hand on, not do anything to him, for I know that you fear God because you have not withheld your son, your only son. Isang ibig sabihin ng fear of God ay yung pagsunod sa Diyos. At yung pagpunta ni Abraham doon ay to worship God. Di ba sabi niya sa mga alagad, sa mga kasama niya, nung naglalakbay, sabi niya, maiwan na lang kayo rito sa paanan ng bundok, aakyat kami sa ibabaw ng bundok para sumamba. Isipin po ninyo kung tayo si Abraham na ikaw mismo ang inutusan ng Diyos para pumatay sa anak mo. Mas nakakatakot ito kaysa yung mahawa ng COVID o mag-positive. Ito sigurado siya yung papatay sa anak niya. Pero in spite of fear,
In spite na mahaba ang paglalakbay, nakakapagod, matanda na si Abraham, kailangan pa siya umakyat sa bundok. Pero nandito na sabi ng anghel, huwag mo saktan ng bata kasi natatakot ka sa Diyos eh. Kaya yun ang ibig sabihin ng fear of God. Okay? Yung sumusunod sa Panginoon, sa kanyang utos in spite of fear. Kaya the following verse, sabi ng Panginoon, dahil napatunayan ko na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa anak mo si Isaac, gagawin ka ng father of many nations. The final testing kay Abraham, dun dumaloy ang malaking favor ng Panginoon. At yung desisyon niyang yon, hindi lang para sa kanya, kung hindi sa mga susunod at susunod niya pang saling lahi, kala Isaac, Jacob, Joseph, at sa mga Israelita. Yung desisyon niya lang na matakot sa Diyos. Kaya, napakahalaga na maunawaan natin yung fear God. Pakita muna natin yung picture. Ayan po yung picture. Yung tines siya. The battle must be won, but the test you must pass. 3 linggo ko na po ito sinasabi. 3 linggo na sa akin, paulit-ulit sa akin ito sinasabi ng Panginoon. Isulat niyo po dyan, the battle must be won, but the test must be passed. Yung mga digmaan, kailangan natin mapagtagumpayan. Pero may mga testing ang Diyos na kailangan natin maipasa para dumalo yung favor ng Panginoon. Tuloy-tuloy. Grabing favor po yan ang binigay ng Panginoon kay Abraham. Ginawa siyang father of many nations. Si Abraham, wala siyang ginawang kalsada. Wala siyang ginawa kahit ano. Ikinabit sa kanya yung father of many nations. Ang Israel ay nanggaling kay Abraham. Sa isang tao. Paano nangyari yun? Nagdesisyon si Abraham na matakot sa Panginoon. By faith, sabi sa Hebrew po, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Nung tinites, nung hinihingi sa kanya, nakapasa siya. Kaya hindi natin namamalayan, tinetest tayo ng Panginoon. Bilhin mo yung kapalit, ano? Pag nakapasa ka sa test ng Panginoon, 1 day of favor is better than 1,000 days of labor. At nararanasan po namin yan. Yung katabi naming bahay, nagagamit na as a printing shop, yung 2 naming anak, gumagawa na doon, gabing favor po. Hanggang ngayon, ni piso wala pa kami binabayad sa may-ari. Hindi kami pinipressure, wala lahat. Bukod sa limang taon na pinagamit namin na garahe, ito pinagamit. Eh dito lang sa atin, sa Homemark, bago ka maka-move in, bago mai-transfer sa iyo, katakot-takot na seminar, down payment, magbibigay ka ng mga cheque, ang dami mong gagawin. Ang daming favor. Nung lockdown, lahat sarado ng mga tindahan dyan. Yung sa amin dahil essential gas at saka bigas, nakaka-deliver ako, luwag ng kalsada. Kaya tinetest po tayo. Ang tinetest sa atin ng Panginoon, yung takot natin, yung pagsunod natin. At sa pagsunod natin, yung mga desisyon natin, hindi lang ako makikinabang, kung hindi yung mga salin lahi. Kaya kailangan po natin maipasa yung testing. Okay? Kaya nga dapat sa ganitong nakaranasan nating mga crisis, mga pandemic, dapat mas mataas yung pag-worship natin sa Panginoon. Dapat kung ang pagtaas natin ng kamay ay ganyan lang, dapat ngayon mas mataas.
Kapag magpuri tayo sa Panginoon, kung ang boses natin ay ganito lang, dapat mas mataas. Kung excited tayo noon, dapat mas excited tayo ngayon. Kasi isipin niyo, iniisip ko nga, si Abraham, 100 years old, utusan ng Diyos na maglakbay. Ang layo. Ang sasakay niya, hindi siya nakagrab o nakalalabog. Donkey, asno, mapanganib. Si Abraham, ang dami pwede niyang gawin. Ang dami niya pwede maging excuses. Pwede sabihin ni Abraham, Panginoon, nakikita mo, ang tanda ko na. Pwede bang dito ko na lang sa bakurang ko itali si Isaac at dyan ko na lang siya saksakin? Bakit naman ang layo pa? Mapanganib. At saka, ang tanda ko na, mahina na tuhod ko. Pero natutuon nga yung takot ni Abraham Kasi tinete siya na baka marami ng oras si Abraham kay Isaac at nawawala na siya ng time sa Diyos. Mas mahal na niya yung pinangako na si Isaac kaysa sa nagbigay ng pangako. Kaya kailangan ingatan din natin na baka ako mas marami na akong time sa blessing kaysa sa nagbigay ng blessing o ng favor. Kaya, tinetest po tayo ng Panginoon. At natutuwa po ako na overcome po natin ngayong umagang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen! Kinukomprot ng Panginoon yung ating takot. But in spite of fear, you move on. Kaya alam nyo, may naghihintay pong favor sa inyong Panginoon. Maaring tao, isang tao lang na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Pintuan lang na mahirap mong buksan. Isang connection lang. Okay? Katulad nga po itong tahian dito sa baba. Kasi nagdesisyon kami nila na so, total, yung mga bata naman, hindi pwede yung mga bata na mag-aral-aral dyan. Sabi ko, magsabit tayo ng for rent. Hindi pa kami nagsasabit ng for rent. Salamat kay Sister Kay. Kinonekta sa amin. Dagdag income din po yan. Yan po ang ibig sabihin ng mga favor. Kailangan maipasa natin yung pagsubok na yan. Next, mas ipapaliwanag ko pa po. Okay? The first proof that you fear God is to keep His commandments. Isang authenticity, isang katunayan na kung may takot tayo sa Diyos, ay sundin natin ang Kanyang mga utos. Yung may takot tayo, sinusunod na, alam natin yung 10 Commandments. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalinya, huwag kang papatay, huwag kang sasaksi sa mga kabulaanan. Kunin natin yung isang, sa 10 Commandments, yung isang utos. Okay, isang utos sa 10 Commandments. Okay, ano sabi sa isang utos sa 10 Commandments? 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath day to the Lord your God. 10 Commandments po yan. 6 days you shall labor. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Puntahan mo na lahat ng gusto mong puntahan. Pero sa ikapitong araw, yung Sabbath, ibigay mo sa akin. Dahil ang Diyos, siya yung nagbigay ng magandang halimbawa. Nung ika-6 na araw, nagtrabaho siya, ikapitong araw, tinuring niya. Nagpahinga ang Diyos dahil hindi na mapagod po ang Diyos. God is awesome, God is powerful. Nagpahinga siya ng ikapitong araw, ginalang niya para sa kanyang sarili. Kaya, ito po yung magandang maging habit po natin. Yung 6 days sa trabaho, yung isa, ibigay natin sa Panginoon. Kasi yung kapalit naman po niyan. Kesa naman yung pagod na pagod tayo, stress na stress tayo, habol tayo ng habol sa blessing, nakakawala. Pero pag
pag nalugod sa atin ng Panginoon, yung favor. Kaya magandang mas makilala pa natin ang Panginoon, mas lumalim pa. Ano ba yung mga gusto mo, Panginoon? Ano ba yung nakakalugod sa iyo? Di ba katulad sa ating mga gulang? Pag nahipo ng anak mo, ang puso mo, andyan ang favor eh. Kaya nga sinasabi ko sa mga anak ko, pag pagod ang nanay nyo, ang tatay nyo, tumiming kayo sa mga paghingi o kung ano man, tumiming ka. Si Benny hinga raw yung tatay niya, suplado, iritado sa kanya, pinipersecute siya. Pero pag nahipo raw ni Benny yung tenga rito ng tatay niya, basta mahipo lang raw rito yung kalite, lumalambot ang puso. Sabi sa kanya, what do you want? Anything I can do for you? Bumubukas daw ang puso. Kasi nahuli yung kiliti. Nahipo yung puso. Ganon din sa Panginoon. Kapag sinunod po natin yung pure God at maging habit po natin ito, favor will continue. Ang panahon ng krisis para sa atin is an opportunity. Ang krisis is to shake us, to mold us, to direct us. Hindi tayo para parusahan ng Panginoon. Tinetesting tayo ng Panginoon. Kaya nga, dapat i-revive po natin yung pagdodormatch po natin, yung pag-worship natin na madaling araw, yung pagbibigay na sa isang... Kaya napakahalaga po yun yung family altar. Yung kahit 3 kayo sa bahay nyo, 2 kayo, may 1 oras para sa Panginoon. Sa amin po, 8:30. Nire-require ko sila, dinidisiplina ko sila, sabi ko, 8:30 na. Kung ano man yung ginagawa niya, itigil nyo na yan. Magsama-sama na tayo dito. Bible reading, meditation, worship, and then prayer. Gabi-gabi po yan. Gabi-gabi po yan. Kasi yung hindi natin kayang gawin sa ating lakas, sa ating abilidad, pag nahipo natin ang puso ng Panginoon at nakita niya na may takot tayo sa Kanya, pinaprioritize natin siya, favor will come. Favor will come. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen mo ba? Si Adan nga, wala naman silang ginawa eh. Paggising ni Adan, nandiyan na yung mga kahoy, yung mga isda, yung mga hayop. Alam ni Abraham, alam ng Diyos yung mga kailangan ni Adan eh. Kasi pang-6 na araw siya ginawa eh. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos yung ating pinagdadaanan, alam ng Diyos lahat ng ating pagdududa, ang ating takot, yung buhok nga niya, bilang niya eh. Alam ng Diyos ang gagawin niya sa ating sitwasyon, yung pinag-aalala natin, inihahanda na ng Panginoon, ang gusto lang niya, keep my commandments. Huwag natin ipagpilitan. Kung ano yung gusto ng Panginoon, yun ang iano natin. Kaya maging habit po natin ito. Okay? Obserbahan po natin yung flow. I-prioritize natin siya. Katulad kay Abraham. Nakapasa siya sa testing ng Panginoon. Kaya yung favor hindi lang sa kanya, sa kanyang saling lahi. Amen! At saka, hindi ibig sabihin na na-lockdown, may COVID, yung uhaw natin sa Diyos ay mawawala. Yung excitement natin sa Kanya ay mawawala. Tayo bang mag-asawa, di ba? Ano ang pakiramdam mo kung sasabihin sa iyo ng asawa mo o nagpapakita siya na parang hindi ka na niya mahal, hindi na siya sa interesado siya? Di mo ba masasaktan siya? Sabi, darling, hindi na kita mahal, iba na yung mahal ko eh. Di ba? Halimbawa si Sister Lee, darling, hindi na kita mahal, may iba na akong mahal eh. Baka tatampalin ako kabilangan. Kaya ganun din po sa atin.
ipakita po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon lumalalim. Lord, you are my first priority. Hindi yung takot ko, hindi yung pagdududa ko, hindi yung mga pangangailangan ko, ang kukontrol sa akin because I know you hold the future. Amen. Yung pagsubok na yan, pag naipapsa po natin. At lahat po nang nawala sa atin, kayang ibalik ng Panginoon. Kaya niyang i-restore. Si Job, lahat nawala sa kanya. Tinubuhan pa siya ng mga ketong na kung ano-ano masasakit, na hindi siya makatulog, na kinakaya niya ng palayok, ang kati. Pero for 8 to 9 months, nakapasya siya sa ganong kondisyon. Lahat ng nawala kay Job, ibinalik ni restore. Amen! Kaya yun po ang prayer natin. Lord, help me to love you more. Tulungan mo kong mahalin pa kita, Panginoon. Lord, I love you because of who you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you and help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Labingin po natin ang Panginoon. Lord, I love you. Everybody sing it. Because of who you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. And help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Inaawit ko po yan tuwing umaga sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako na mahalin ka. Hindi yung dahil may makukuha ako sa iyo. Kung hindi dahil sa ikaw ay ikaw. Lahat lang ng naibibigay, ang maibibigay namin sa iyo dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin. Hindi yung ako ang magmamahal sa iyo, ikaw ang unang nagmahal sa amin. And help me to love you more. Yung takot. May isang matagal ng evangelist, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan sa Amerika, nahulog siya. Si Jimmy Swaggart. At saka yung isa pa. Dinalaw ni Benny Hinn. Sabi nila, bakit nahulog ka sa kasalanan sa baba? Umiiyak sila, sabi nila, hindi nawala yung pagmamahal ko sa Diyos. Mahal ko ang Diyos, naglilingkod ako sa Kanya. Pero ang nawala na sa akin, yung takot ko sa Diyos. Yung fear of God, nawala na yung takot ko sa Diyos. Mahal ko siya, naglilingkod ako sa Kanya. Pero yung takot nawala na, kaya nahulog ako sa kasalanan. Kaya mahalaga po yung fear of God. Siyempre, kapag may fear of God ka, yung alam mo sa'yo, hindi mo kukunin. Fear of God. Mga temptation niya, na kahit ako pwedeng matukso. Ang dami sa akin nagbabayad, minsan sobrang sukli. Pero kapag may takot ka, isasauli mo. Sobra po man yung sukli nyo. Malulugi po kayo. Yun ang ibig sabihin pa ng may fear of God. Pag alam natin hindi sa atin, hindi natin kukunin. May nakakakita man o wala. Kasi may takot ka sa Diyos eh. Kaya the first proof that we have fear of God is keeping His commandments. Amen! Ikalawa. Okay, ito po yung binabanggit ko kanina. Battle must be win, test must be pass. Yung mga testing na binibigay sa atin ng Panginoon. Di po ba? Kaya maganda, tatanungin natin Lord, pagsubok mo ba sa akin? Tinitest mo ba ako rito, Panginoon? Ngayong araw na ito, tinitest mo ba ako, Panginoon? Hindi papayag ang Diyos na umakyat tayo sa susunod na level hanggang hindi natin ito na ipapasa.
Sa sasakyan nga, yung emission test, hindi ka pwedeng pumunta na magbayad ng insurance dun sa mga windows na iba pa, hanggang yung emission test, hindi mo na ipapasa. Kailangan mo pagdaanan lahat yan. Ganon din sa kolehiyo, hindi ka pwedeng maging engineer o abogado o doktor kung hindi mo maipapasa yung board exam. Ganon din sa atin, God is a God of testing. Pag naipasa po natin yan, pag naipakita natin sa Diyos na siya talaga yung mas mahal natin, mas siya pa yung priority natin, mamanghain po tayo ng Panginoon. Na yung hindi mo pinaghirapan, wala kang ginawa, may inilapit sa iyo ang Panginoon na isang tao, divine connection, divine opportunity, kaysa nagpagod tayo ng nagpagod. Kaysa yung magdamag ka, kahit wag na nga po tayong matulog na magtrabaho. Kahit sagalin na natin yung katawan natin. Kapag wala talaga ang favor ng Panginoon, ang hirap kunin. Pero pag naipasa po natin yan, nalulugod ang Panginoon. Amen! Yun ang gusto niya eh. Yun ang gusto niya. Parang sa manufacturer na sasakyan. Ang gusto ng may-ari ng adventure, ilagay mo dyan, diesel. Hindi siya humihingi ng suggestion. Pag nilagyan mo yan ng tang o ng soft drinks, hindi yan na-under, magkakaproblema yan. Ayun ang gusto ng manufacturer, hindi siya nagpapaalam sa bibili. Ganon din sa atin. Ang sabi ng Panginoon, ito yung gusto ko. Ito yung commandment na gusto ko. Pag sinunod mo ito, para sa iya, sa ikabubuti mo, ito naman yung kapalit niyan. Okay? Kaya kailangan po natin siyang maipasa with excitement. At alam natin, during test, tahimik ang lahat ng estudyante. Hindi pwedeng magkopyahan, hindi pwedeng magtanong, hindi panahon yan ng pagtatanong o kung ano gagawin mo. Ganon din ang Panginoon, tahimik minsan ang langit. Nag-oobserba ang Panginoon sa mga testing. Tinitest tayo ng Panginoon. Amen? Next, dalawa lang po muna ang ibibigay ko po sa inyo. Your decision to solve problems nearest you. Problem solving is the master key of all favor. Nakakita na kayo ng susi? Di ba yung mga susi nating gamit, isa lang? Susi mo sa pintuan yan, isa lang. Bibihira ang master key. Yung meron kasi nga sa malaking bahay, sa malaking building, nagpapagawa niya ng may-ari. Meron siyang master key. Na hindi niya na kailangan ng sa malalaki kasing kumpanya o sa malalaking bahay, bundle-bundle yung mga susi. Nahihirapan. Ang dami kung ano pa hanapin, ang uunahin, nakakabala sa oras. Kaya yung may-ari, may reserva siya, sa bahay niya, meron siyang master key. Na lahat ng pintuan dito, sa CR man, sa bedroom, saan man, sa sala man, master key, kaya kong buksan lahat yan. Kaya, problem solving is the master key of all favor. Yung problem solving, yung mag-solve tayo ng problema. Si Joseph, problem solver. Sa bahay ni Mrs. Putipar, ang sipag niya, diligent siya, excellent siya. Nasosolve na lahat ng problema. Nung napunta siya sa prison, sa kabila ng pain, sa kabila ng hirap, wala siyang kasalanan, he continued to serve and bless others and solve problem. Hindi niya inalagaan yung emosyon niya, yung nararamdaman niya. Sabi ko nga, etong si Joseph, ang bata-bata pero matured na. Nakapokus kasi siya sa vision na gustong mangyari ng Diyos sa buhay niya. Nagsosolve siya. Kaya sa amin nung lockdown, simulan po natin sa loob ng bahay. Kung ano man yung mga problema sa bahay, kailangan pinturahan, kailangan kutkutin, kailangan punasan, kailangan palitan. Tingnan po natin muna, sa simula lang ng bahay natin, ano ba yung mga masusunod kong problema dito sa loob ng bahay namin?
Yung mga tulo-tulo. Dito, katulad dito, hindi pa natitigil. May tulo pa rin, may tulo pa rito. Yung mga problema na masusolve. Pag natuto tayo mag-solve ng problem, okay. Kaya nga ang matalinong tao, pagpasok niya ng isang kwarto, nandoon siya to solve problem. Ang mga immature, mga criticizer, mga nanonood pero walang ginagawa, mga basher, mga criticizer, kakatulad nyo yan, mga kritisismo sa gobyerno. Wala kang nakakaalam ng solusyon pa rito sa COVID na kahit ang gobyerno hindi nila alam ang solusyon At saka kahit magreklamo tayo, hindi makakatulong yan to solve problem. Lalong dumadami ang problema. Pero ang mga problem solver, tahimik yan, pinapag-aralan ng sitwasyon, paano kung masosolve ang problema. Kaya nga sa isang kumpanya, tuwang-tuwa ang mga bossing pag ganito sinabi mo Ma'am, sir, nandito lang po ako kung kailangan niyo ng tulong. Ano ba ang may paglilingkod ko sa inyo? I will do more than expected. Hindi niyo na ako kailangan utusan ng paulit-ulit. Alam ko na po ang gagawin ko. Nakakalugod sa mga nakakataas yan. Ganon din sa Panginoon. Pag naghahanap tayo ng problema at sinosolve natin, may favor. Depende sa problemang na-solve natin, depende sa kapalit. Halimbawa, yung tubero, na-solve niya yung tumutulog, babayaran mo siya dahil na-solve niya. Yung mga abogado, na-solve nila yung kaso, alinsunod dun sa nila, kung maliit na problema, maliit din na favor. Pag malaki ang problema, malaki ang favor. Kaya nung si Joseph, ay bansa na ang problema. Binigyan siya ng Panginoon ng solusyon. Kasi dinownload ng Diyos yung darating sa hinaharap dun sa pero. Walang makapagpaliwanag ng panaginip. Si Joseph, problem solver, na-trace siya sa bahay ni Potiphar, sa kulungan. Kaya binigay na sa kanya malaking problema, krisis na darating sa 7 taon, binigyan siya ng karunungan ng Panginoon. Kaya mas malaking problema, mas malaki ang blessing. Okay? Kaya maging habit natin na maging problem solver. Ano ba yung mga problema dito na maisosolve ko? Tinetest po tayo dyan ng Panginoon. At lahat ng bagay ay ginawa to solve problem. Bago gumawa ang manufacturer, halimbawa, yung upuan pong yan, nasa isip ng manufacturer, isolve ang problema. Isipin niyo po kung lahat tayo nakaupo sa sahig. Kaya, nilikha yan to solve problem. Yung ilaw, nasa isip ng nag-invento niya, ang isosolve niya itong problem, yung dilim. Yung salamin, ang sinosolve na problema niya, yung palalabo ng mata. Etong damit natin, ang sinosolve na problema nito, yung kahubaran. Isipin nyo, kung lahat tayo walang suot, ang laki problema niyan. Kaya lahat ay nandiyan to solve problem. Yung payong, ano sinosolve na problema niya, yung init, tsaka yung ulan, yung kapote, lahat yan nilikha to solve problem. Kahit yung kilay natin, nilikha yan ng Diyos Isipin nyo kung lahat tayo, kumpleto, ang ganda mo, pero wala ang kilay. Kaya napakaganda tayo ay mga problem solver. Tumutulong tayo to solve problem. Maliliit muna ng problema. Pagkatapos, palaki ng palaki. Para yung favor ng Panginoon, tuloy-tuloy. Okay, isang slide na lang. Dito na po ako magtatapos. Okay, Philippians 2:13-14. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Do everything without complaining and arguing. Ang Diyos daw ay kumikilos sa atin God is working in you. Through you, giving you desire. Binibigyan ka ng desire. Ng power
complaining and arguing. Kaya kita nyo yung testing kay Abraham, anong response ni Abraham nung isa-sacrifice si Isaac? Immediate? Kasi madaling araw siya bumangon eh. Without complain, wala tayong mababasang nag-complain siya. Without murmuring, and complete. Yun yung apat na naging response ni Abraham sa test. Yung pagsunod niya, kaagad, biglaan, walang question, walang complain, walang arguing, kumpleto. And then, grabing favor ang binigay ng Panginoon. Kaya 2020, God is testing us. Ang COVID bang ito ang magpapahina sa ating pananampalataya? Ang mga kakulangan bang ito o krisis ang gagawin tayong manlupaypay, manlambot? O gagamitin natin to as a platform, as opportunity to move on and to move forward? Kasi mayat-maya, nandiyan ang problema. Mayat-maya, nandiyan ang atake ng Panginoon. Okay lang na may problema, may crisis, basta kasama mo ang Panginoon. Kesa na naman na humahakbang ka, gumagawa ka, na hindi mo kasama ang Panginoon. And then favor will stop. Pero ang gusto nga natin, continuous favor, dadaloy sa atin, pati sa ating mga anak. Amen! Kaya 2020 is the year of promotion, the year of moving forward. Because God is testing me. Amen! Natatakot ako. Pero kukilos ako at gagalaw. Parang si Abraham. Amen po ba? Dalawa lang po muna binigay. Itutuloy lang po natin yan next week. Tumayo po tayong lahat.